Praise God. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Isang magandang gabi muli. Ang aking pagbati sa mga banal, sa bawat isa. Salamat sa isang napakagandang awit. Ang awit na nagsabing higher ground, kung saan tayo dinadala ng Panginoon sa mga panahon na ito. At ayaw ng Panginoon, ang kanyang mga hirang ay magalaw ng kaaway. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng mga paraan. Ang Diyos ay may salita sa ating mga puso, sa ating mga buhay para tayo ay iangat, itaas sa mga panahon na ito upang ihanda ang ating mga buhay sa mga gawa ng Diyos. At lalo na sa kaniyang napakalapit na pagbabalik. At nawa ito yung ating maging desire ngayong gabi sa ating pagpapatuloy sa ating online service na ang ating mga puso ay dalhin ng Diyos sa mas mataas na mga dako sa mga panahon na ito. Kung saan tayo ay patuloy na kaniyang ingatan at gagabayan o bantayan sa ating mga buhay habang tayo ay naghihintay sa araw ng kaniyang pagbabalik. Kaya welcome po muli sa ating online service sa gabing ito. At bago tayo pupunta sa kaniyang mga salita, i-remind ko lang na kung meron kayong mga prayer requests ay inyong isulat sa ating comment box at ating mamayang sama-samang idudulog sa Panginoon at hihingi ng kaniyang biyaya sa mga bagay na ito. Ano man ang ating mga desire, anong mga pangangailangan, ay nangako siya na meron siyang pangako na kanya itong ipagkakaloob. Ang mga nasa daw ng mga tuwid ay ibibigay ng Diyos ayon sa kaniyang kalooban. Kaya yung inyong ihandang yung mga prayer requests para sa gabi nito. So tayo mas maaga na nagko-cover, nagsasagawa ng ating live streaming upang sa ganon magkaroon pa tayo ng panahon mamaya sa ilang mga magagawa, sa ilang mga live streaming na pwede pa natin mapanood mamaya after ng ating online service. So tayo muna ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon bago tayo pumunta sa kanyang mga salita. Panginoon na mabuti sa amin, Diyos na dakila sa lahat, muli kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapasalamat at patuloy ka namin tinataas na dakila sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa gabing ito, na iyong pinagkaloob sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. Muli kami ay tatanggap ng iyong mga salita at patuloy kami na umaasa na meron ka mga biyaya. May gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga banal sa uling mga araw na ito. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapatuloy sa iyong mga salita, lumalakad at patuloy na pinagkakalooban mo ng pagtatagumpay sa araw-araw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat, sa iyong biyaya na sumasagana sa buhay ng iyong mga banal. Salamat dahil meron kang kalakasan, patuloy na binubuho sa bawat tahanan ang iyong Espiritu, O Diyos, na nariyan, nagbabantay, nag-iingat, at patuloy na nag-aaliw sa amin sa mga panahon na ito habang kami ay naghihintay ng tamang panahon ayon sa iyong kalooban sa muli na aming pagbabalik sa aming mga local mga simbahan, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa gabing ito at muli inahandog ang pagkakataon ng aming mga buhay at patuloy mo kaming linisin ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming itayong matatag, matibay, malakas at patuloy na sumasampalataya. At wag lamang mag-alinlangan, Panginoon, dahil ang pag-alinlangan ay hindi ito makapagbigay lugod sa iyo. Tanging ang pananampalataya ng bawat isa ayon sa iyong mga salita nagsabi na kung walang pananampalataya ay hindi makapagbigay lugod sa iyo. Kaya sa gabi ito, Panginoon, aming muli inahandog ang aming mga buhay at ang mga pasalamat, mga papuri ay aming patuloy na ibinabalik lamang sa iyo, O Diyos. Ikaw magpahid ng iyong mga salita at ikaw magturo, ikaw magpala ng bawat salita, Panginoon, aming babasahin ayon sa iyong kaisipan, ayon sa iyong mga plano ay mangyari, Panginoon, sa mga panahon na ito. Salamat, Panginoon, muli. At ang lahat ito ay aming maingat lamang na ibinabalik. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila ay sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Kristo Jesus. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise God. So, tayo ay pupunta sa isang
exhortation, isang maikling pagbabahagi ng mga salita ng Diyos para sa gabing ito. At ang ating paksa ay may kinalaman sa ating naibahagi last Sunday. At ating muling pupuntahan ang ilang mga talata mula sa Aklat ng mga Awit, chapter 18. At ating babasahin mula sa verse 1 hanggang verse 6. I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ito yung ating pinaksala Sunday, fortified within my fortress. Sa verse 3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. The pangs of death surrounded me, and the floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Praise the Lord. Ang Diyos magpala ng kaniyang mga salita sa pagkakataon na ito. So this is just an exhortation, mga kapatid, sa gabing ito, at dalahin ko na ang Diyos ang mangusap, ang Diyos ang minsan pa magpala sa atin at magkaloob ng ating mga pangailangan sa gabing ito. At ito ay may kaugnayan sa ating pinaksala Sunday na fortified within my fortress. Subalit ito ay susug lamang, follow up sa ilang mga bahagi na hindi na natin napuntahan sa nakaraang gawain. At ang kaisipan na gusto kong tingnan sa gabi ito, mga kapatid, ay tungkol sa yung bahagi na pinunta natin last Sunday na si Haring David ay nanahan sa kaniyang fortress. That David dwells in his fortress. At nakita natin ang kaniyang fortress, ang kaniyang refuge ay ang Diyos. At kaya sa gabing ito, nais kong puntahan ang kaisipan na tipaksa sa gabing ito na nangusap about protection of abiding in the Word of God. Protection of abiding in the Word of God. So last Sunday, binasa natin yung John chapter 15 verse 7 na ang sabi doon, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Tulad na banggit ko last Sunday, ito ay hindi lamang mga bagay na ating pangailangan, na ating hinihingi sa Diyos. Ito ay hindi lamang sa mga bagay na ating pangailangan araw-araw. Ang mga bagay na ito ay may kinalaman din sa mga pangailangan natin sa Espiritu na magagawa ng Panginoon sa magitan ng Kanyang mga salita, i-provide, ipagkaloob ang ating mga nasa. Tulad ng ating nabanggit last Sunday, na nang si Haring David ay nangailangan ng kalakasan, yun yung desire ng kaniyang puso. Nang sabi dun sa verse 1, sabi niya, I love you, Lord. I will love you, Lord. O Lord, my strength. So nang si Haring David ay nangailangan ng kalakasan, siya ay humiling sa Diyos at ang Diyos ay nagkaloob ng kalakasan. At ang kanyang declaration ay nagpahayag din siya na ang Diyos ay ang kaniyang shield, ang kalasag. Ang Diyos ang kaniyang tagapagligtas. Sabi ron sa verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. So gusto kong puntahan ang mga salita na sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7 na abide in me. At ating paksa is about protection of abiding in the Word of God. Dahil ito ang karanasan ni Haring David, tulad ng ating nakita last Sunday, na mas ginusto ni David na manatili sa kaniyang kuta, manahan siya doon sa protection na kayang ibigay ng isang fortress. At mula doon sa natural na fortress ay nakita ni Haring David na ito yung gawa ng Diyos, ito yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya, na ang Diyos ay tulad sa isang fortress. At habang siya nanatili doon, siya ay pinalalakas.
Habang siya ay nagbubulay-bulay sa mga gawa ng Diyos sa buhay niya mula nung kanyang kabataan, di ba? Ayon sa kanyang testimony, siya ay iningatan ng Diyos mula sa pangil ng leon. Siya ay iningatan ng Diyos niwala ako sa maraming pagkakataon ng buhay niya. At hanggang sa siya ay humarap sa kaaway sa isang nagangalang Goliath. At sabi niya, ikaw ay humaharap sa akin na daladala mo ang iyong mga sandata, ang iyong sword, ang iyong shield. Pero sabi niya, ako ay humaharap sa iyo. Sabi ni Haring David, nang may pananampalataya, si Haring David ay humarap kay Goliath. Sabi niya, ako ay haharap sa iyo sa pangalan ng Diyos ng bayan ng Israel. At hindi niya kinailangan ang mga natural protection dahil ang Diyos mismo ang kaniyang pananggalang sa mga panahon na yun. So ating pag-usapan itong protection of abiding in the Word of God. At ang salitang abide dito mga kapatid sa John chapter 15 verse 7 ay sa Greek word na meno, ang ibig sabihin is to dwell or to remain. In reference to place, ito ay may ibig sabihin na to sojourn, to tarry, or not depart. So ano ang value na makikita natin mga kapatid sa salitang abide? Dito sa verse 7 ng John 15. Ang salitang abide dito ay nagpapakita ng protection. So kung bakit nangyari yon, ating pupuntahan mamaya mga kapatid. ang abide dito ay nagpapakita ng protection sa mga mananampalataya na mananatili sa mga salita ng Diyos. So it works for your protection. Habang ikaw ay nananahan sa mga salita ng Diyos, ito ay gumagawa ng pagliligtas, ng protection, ng pagbabantay o panananggalang ng Diyos para sa iyo. Para ikaw ay hindi mapasok ng mga gawa ng kaaway. Ito ay protection laban sa mga masama. Ito ay protection laban sa mandaraya sa ating panahon. So, ang isang mananampalataya na mananatili, ang isang mananampalataya na siya ay hindi lalayo, siya ay mananatili doon sa salita ng Diyos na source ng strength, source ng power of God. Well, yun ay isang biyaya, isang opportunity para iparanas sa iyo ng Diyos ang protection na hinahanap mo. Lalo na sa ating panahon na hindi lamang protection sa virus, protection sa mga karamdaman, sa iba't ibang mga sakit sa ating panahon na lumilitaw. Na sinasabi nila na kailangan mong palakasin ang iyong immune system, kailangan mong ingatan ang iyong sarili. Of course, yan ay makatulong sa ating mga laman, sa ating mga pisikal na laman. Pero pagdating sa mga espiritual na bagay, pagdating sa ating pagkatao, sa ating mga kaluluwa, ano ang protection na kaya natin, o ibig sabihin na magagawa natin para sa ating mga sarili. That's why sa gabi ito, napakalaga na mabigyan natin ng follow-up, susog doon sa ating Pagsala Sunday, nang si Haring David ay manatili sa presensya ng Diyos, nang si Haring David ay manatili doon sa bagay na kaniyang tinanggap sa biyaya ng Diyos, ay naranasan ni David ang protection. Naranasan ni David ang pagkilos ng makapangyarihan, yung mga salita ng Diyos na kanyang iningatan sa kanyang puso. Basahin muna natin itong Proverbs chapter 4, mga kapatid, verse 4. Sabi dito, He also taught me and said to me, let your heart retain my words, keep my commands, and live. So kapag tayo ay, just like what happened to David, just like what King Solomon experienced dun sa presensya ng Diyos, na nagsabi sa kanya, let your heart retain my words, keep my commands, and live, ay nagpapakita na ito na ang salita ng Diyos ay may ginagawang protection sa mga mananampalataya. Hanggat tayo ay nananatili sa katotohanan, hanggat tayo nananatili sa mga pangako ng Diyos, ito ay maglalagay sa iyo sa isang tamang lugar
ito ay magtatayo sa iyo sa isang tama na kalagayan, lalo na sa ating panahon na ang mga tao ay naghahari ang pag-aalala, ang takot, naghahari ang kawalan ng pag-asa sa nangyari sa ating paligid ngayon. So gaano kalaga ito na tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo, bilang mananampalataya ng salita ng Diyos, yung abiding in the Word of God, yung ating pananatili, yung pananahan natin sa mga salita ng Diyos, ay meron itong magagawa sa atin to sustain your life. Ibig sabihin ito, that God will sustain your life through His Word. So, magitan ng kaniyang mga salita. Kung ito ay iingatan mo sa iyong sarili, sabi doon ni Hari Solomon sa Proverbs 4, verse 4, hanggat ang salita ay nariyan sa iyong puso, iniingatan mo ang salita ng Diyos na iyong tinanggap, it will sustain your life. Hindi lamang ito isusustain ang iyong mga pangailangan araw-araw, kundi ang iyong kaluluwa na nauuhaw, naghahanap ng kalayaan, naghahanap ng magtatanggol sa iyo. So lahat nito ay nandoon sa salitang abide. And what the church need today is the sustaining power of God, na ito ay mangyayari lamang kung tayo ay mananatili sa bawat salita ng Diyos, kung hindi tayo lalayo sa presensya ng Diyos, kung ito ay ating iingatan sa ating mga puso, ito ay gagawa sa atin, magsusustain siya, magpapalakas siya. Ito ay magliligtas, ito ay magli-lift up sa iyo into higher ground, sa mas mataas na dako, kung saan hindi ka kayang abutin ng lahat ng kasamaan, kung saan hindi ka kayang abutin ng mga maling kaisipan. Dahil sa dako na yun, doon sa mataas na dako, tulad ng ating narinig na awit kanina, higher ground. I believe doon sa mataas na dako, doon sa presensya ng Diyos, di ba, binasa natin last Sunday, na those who dwell in the secret place, sila daw na nananahan doon sa dako na lihim na dako. At alam natin, walang lihim na dako maliban sa presensya ng Diyos. At yun ay sa Panginoong Kristo Jesus. Doon natin tinanggap ang banal na Espiritu ng Diyos na gumagawa sa atin. And as long as you are staying with the Word of God, as long as you remain in His Word, God will sustain your life in it. Ingatan natin ang mga salita ng Diyos. Ingatan natin ang mga salita na ating tinatanggap sa huling mga araw. Yung ating mga naririnig sa mga live streaming ng mga manggagawa. Ingatan natin ang mga encouragement. Ingatan natin ang mga patutuo ng mga lingkod ng Diyos. Patutuo ng mga anak ng Diyos na ito ay genuine testimony of God sa buhay nila. Kung mabalikan natin sandali ang John chapter 15, sabi sa verse 5, sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Yung naniwala ko ang ating pananatili sa mga panahon na ito, while waiting for the rapture, yes, I hope ito pa rin yung kaisipan na meron tayo. We're still waiting for the rapture, Nawa hindi tayo nawawala sa ganong focus, sa ganong kaisipan, sa ganong mindset. Nawa hindi tayo masyado nagiging abala sa maraming mga bagay, how to survive, paano natin malalagpasan itong COVID-19. Nawa hindi tayo doon nakafocus masyado. Niniwala ako, ang mga nangyari sa ating panahon ay higit ito nagdadala sa atin ng higit pa na anticipation. Any moment from now, anumang araw mula ngayon, anumang mga buwan o taon, sabihin na natin. Nawa, andun pa rin ang ating kaisipan, we're still waiting for the rapture. At habang tayo naghihintay sa rapture na ating pinakaasam, saan dapat tayo mamalagi, saan dapat tayo nakalagi sa mga panahon na ito? Ang Espiritu ng Diyos
Naniniwala ako sa mga pagtuturo ng mga magagawa, ng mga lingkod ng Diyos, sa patuloy na pagbubukas ng kaniyang mga pahayag ng mga salita ng Diyos. Ito ay patuloy na tayong inihahanda sa mga panahon na ito. Inihahanda tayo, sabi ni Apostol Pablo, na walang dungis, walang bahid ng anumang dungis, walang kapintasan na inihaharap tayo sa Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. You see? Nandun pa rin tayo sa kaisipan na waiting for the rapture. And while waiting for the rapture, nasa ang lugar tayo? Ano yung dapat nating kalagyan sa mga panahon na ito? Ang Espiritu ng Diyos ay nagtuturo sa atin to remain in Him. Para ano? Bakit doon tayo dinadala ng Espiritu ng Diyos? Para tayo ay mabigyan ng protection sa ating panahon. Dahil habang tayo naghihintay, lagi natin sinasabi, habang tayo naghihintay, mas lalong bumibigat ang pressure, mas lalong bumibigat ang mga trial sa buhay na ito, di ba? Mas lalong nandiyan ang challenges sa ating mga tahanan, sa mga anak, sa mga mananampalataya. Pero salamat sa mga lingkod ng Diyos na nagpapaalala sa atin, di ba? Yung ipangaral one time, Pastor Joe, na tayo ay dapat magalak. Maramdaman pa rin natin yung kalwalatian, yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kabila ng mga tribulation. Di ba? At ang mga bagay na ito ay nagdadala sa atin ng higit pang pagtitiis, higit pa na pananabik sa mga panahon na darating. So habang tayo ay nasa ganung mindset, sa ganung kaisipan, while waiting for the rapture, saan ang pinakamainam na lugar na dapat nating panahanan? Na kung saan tayo ay makakuha ng protection sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, kung saan dako na hindi tayo kayang galawin ng kaaway. You know, di ba? Last Sunday, di ba? Nakita natin si David ay mas ginusto niya na umakyat doon sa mga fortress. Binasa natin doon sa bahagi ng 1 Samuel ba yun? Diba? Sabi niya, siya ay pumaroon sa mga stronghold, sa mga kuta, sa mga matitibay na dako. Habang siya ay nagtatago sa harapan ni Saul. At ang sabi ng Diyos, hindi niya ibinigay si David kay Saul. Itinago ng Diyos si David. Kaya doon niya naranasan yung gawa ng Diyos, yung siya ay nasa mga fortresses. While hiding in the fortress, naramdaman niya, ganito ang Diyos sa buhay ko. So habang siya naghihintay ng pagkilos ng Espiritu sa kanya, kung saan siya ililid ng Espiritu ng Diyos, siya ay nagpapalakas doon sa fortress. At kanya sinabi na oh God, you are my fortress. So saan dapat ang church namamalagi? Saan dapat tayo naghihintay while waiting for the rapture? Dito sa Psalms chapter 18 yung ating teksto, si David ay nagdwell, nanahan siya in his fortress. So alam natin yung bahagi na yan na pinunta natin last Sunday. Sa panahon na nandyan ang trouble, saan si David na malagi? Sabi niya, I will love you, Lord. Verse 1, binasa natin chapter 18. My strength, sabi niya, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. So nakita natin last Sunday, yung mga talata ito ay nagpapakita kung nasaan si David, kung saan nag-stay, kung saan siya nananahan. Of course, sa natural na paningin, David dwell in a fortress. Sabihin natin, sa mataas na dako. Pero kung titingnan naman natin ang spiritual na kalagayan David, hindi doon siya sa natural rocks, doon sa natural stronghold nananahan, kundi siya ay nananahan sa makalangit na dako. Ang mga talatang ito ay nagpapakita kung saan si David nananahan. David dwells in him. Siya ay nananahan doon sa kanya na may kapangyarihan, na siya ay palakasin. Siya ay nananahan doon sa kanya na may kapangyarihan na siya ay palayain. May kapangyarihan na para siya ay iligtas sa mga kaaway. Could you imagine that, mga kapatid? So habang siya ay naghihintay ng gawa ng Diyos,
ng mga gagawin pa ng Diyos sa buhay niya. Niniwala ako si David ay nanahan. Saan? Sa mga salita ng Diyos. Sa mga salita na nagsabi, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Doon siya nanahan sa salita na hindi lilipas. Ang sabi ng Panginoon, langit at lupa ay lilipas. Subalit ang aking mga salita, datapat ang aking mga salita, but my words shall not pass away. Matthew chapter 24, verse 35. So, saan dapat tayo nananahan ngayon? We should know where to dwell, brothers and sisters. We should know we should know where to dwell, where to remain, and not to depart from it. Dapat alam natin kung saan tayo nanatili ngayon while waiting for the rapture, while waiting for the translation of our physical body. Dahil habang hindi natin naabot ang panahon na yun, nanatiling mapanganib, nanatiling malakas ang gawa ng kaaway, nanatiling malakas ang gawa ng kasamaan sa ating panahon. And that's why we should know it. You should know where to stay. You should know where the right place. Sa bawat mananampalataya, dapat alam mo yung tamang lugar na iyong palalagian, yung tamang lugar na iyong pananatilihan sa mga panahon na ito. Dapat alam mo kung saan ka lalagi, kung saan nandun ang protection, kung yung lugar na magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng protection sa mga panahon na ito. Para sa akin, just remain in the Word of God. Just remain in the thought of God, sa kaisipan ng Diyos, doon ka mamalagi, doon ka magbulay-bulay. Napakaganda na isang testimony ng isang brother, nakita ko lamang ito sa kaniyang photo sa internet, na dahil nga sa lockdown, araw-araw wala siyang ginagawa kundi manalangin, magbulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Wala siyang ginagawa kundi mag-meditate, umawit ng mga awit, pagsamba sa Diyos. Diba? Dahil mas marami tayong naging panahon ngayon. Nung nagsimula itong lockdown, nung nagsimula ang quarantine, mas binigyan pa nga tayo ng Panginoon ng mas maraming panahon to dwell in this word. Diba? Dahil before lockdown, marami sa atin busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa pag-aaral mga kabataan, busy sa mga kaiisip ng mga plano sa buhay na ito, pero ang Diyos ang nagpahintulot, tawag niyan, sinugo niya ang spirito ng ng karamdaman na ito. Alam natin, ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. Na siya ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay na nangyayari sa ating panahon. Even those evil spirit, yung mga karamdaman na ito, yung mga espiritu nandun sa karamdaman, ang Diyos ang nagpapahintulot. Just like what happened to Job. Diba? Alam natin ang story ng buhay ni Job. Hindi naman siya talaga kayang galawin ng kaaway, hindi siya talaga kayang saktan ng kaaway, kung hindi ang Diyos ang nagbigay pahintulot. So, anong ating gagawin sa mga panahon na ito? Nasabi ko sa inyo kanina, I hope nandun pa rin tayo sa ating mindset, waiting for the coming of the Lord. At habang tayo naghihintay, dapat alam natin kung saan tayo nanatili sa mga panahon na ito. Dapat alam natin kung saan tayo kukuha ng kalakasan. No? Huwag tayo masyadong mababad sa internet kung wala namang kabuluhan ang ating pinapanood o tinitingnan. Doon tayo mamalagi sa salita ng Diyos na may pangako. Just remain here. Just remain in the Word of God. Dahil sa labas ng fortress, tulad ng ating nakita last Sunday, sa labas ng fortress ni Haring David, nandoon ang mga kaaway. Nandoon ang panganib. Sa labas ng fortress, nandoon ang mga mababangis na hayop. Nandoon ang mga bagay na maaring manakit sa iyo. Kaya si Haring David hindi nakapagtaka. Mas gusto niya mamalagi sa mataas na dako. Dahil doon sa mataas na dako, doon ay walang mga mababangis na hayop na makakaakyat. Diba? Nakita natin isang halimbawa ng fortress doon sa fortress of Masada. Na yun ay bahagi ng Judean wilderness. Na many believe, mga historian, si Haring David ay minsan na mamalagi doon sa mga ganong fortress, sa ganong mga kuta. Napunta natin ang ating teksto sa verse 4 and 5.
na niniwala ako na merong danger, there's danger outside of your fortress. Mga kapatid, merong dapat tayo makita na merong panganib na naghihintay kapag ikaw ay lalabas sa iyong fortress. Kapag ikaw ay lilihis, kapag ikaw ay aalis doon sa bagay na nagbibigay sa iyo ng protection. Ano sabi ito sa verse 4 and 5? Ito ay nagpapakita ng condition ng ating surroundings. Nasaksihan ni Han David ang gawa ng masama sa kaniyang paligid. Sabi ito, verse 4, the pangs of death surrounded me, and the floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol or hell surrounded me. The snares of death confronted me. So nasa palibot natin ang mga gawa ng kamatayan. Yun yung naunawaan ni David nang siya ay mamalagi. And that's why nagkaroon siya ng desire to stay, to dwell in the secret place, in the most high God, na walang ibang secure na lugar kundi sa presensya ng Diyos, dahil nakita niya the pangs of death surrounded us. Ito yung gumagawa sa ating panahon. Nasa palibot natin ang gawa ng kamatayan. You see? Nasa palibot natin yung baha ng kasamaan ay laganap sa ating panahon. Di ba? Sino sa inyo nakapanood ng balita, di ba, sa US? Kahit na ang government, ang governor, ang mga mayor, ang mga nasa kinaukulan, nasa authority ay nagbibigay babala, di ba? Na kayo ay maglayo-layo sa isa't isa, i-practice ang social distancing. Pero di ba, makita natin sa news, nandun pa rin yung pagka-party ng marami sa US. Hindi naman lahat, pero may bahagi. Di ba? Mas nandun ang kanilang kaisipan to enjoy the last of this world. Kahit na may banta ng karamdaman. So ito yung gawa ng kasamaan. Sabi dito, ang description dito ni David, na ang baha ng kasamaan ay laganap, gumagawa. At ito yung gumagawa sa ating panahon. Bahang-bahan ng kasamaan sa ating panahon. Halos araw-araw nakikita natin. At ang sabi niya, ang kapanglawan ng impyerno ay nasa kanyang palibot. At ang silo ng kamatayan, yun yung gustong pumigil sa mga anak ng Diyos. Yung silo ng kamatayan. Sino ang naglalagay niyan? Si Satanas. Ang silo ng kamatayan ay nariyan. Kapag ikaw ay lalabas sa iyong protection, nandyan ang silo ng kamatayan. Kapag ikaw ay lalayo sa presensya ng Diyos, kapag ikaw ay aalis sa mga salita ng katotohanan, salita ng kagalingan, di ba? Salita na nagbibigay ng pananampalataya. Salita na nagpo-produce ng faith. Nagpo-produce ng buhay ng Diyos. Once na ikaw ay lalayo rito, ang silo ng kamatayan ay nariyan. Ang gawa ng kamatayan, ang pagbaha, ibig sabihin yung kasaganaan ng paggawa ng kasamaan ay nariyan. And that's why we need this protection. Kailangan natin ng isang magpo-protect sa atin. Habang tayo naghihintay sa rapture, di ba? Habang tayo naghihintay sa rapture, mas bumibigat ang sitwasyon sa ating panahon, mas gumugulo ang paligid. And that's why we need a protection. At ang protection na ito ay sa Diyos lamang. Ang protection ni Han David ay wala doon sa bahay niya, wala doon sa piling ng kaniyang mga kawan. Ang protection niya ay nasa mga kamay ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. And that's why we need this protection, hindi sa atin, hindi sa ating pamilya, hindi magmumula sa ating mga negosyo, hindi sa ating mga talino, kundi ang protection na ito ay magmumula saan? Sa mga salita ng Diyos. Ang protection na ito ay magmumula lamang sa inspirasyon, sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa bawat tahanan, sa mga mananampalataya, sa bawat individual. And that's why napakalaga sa ating panahon na ang bawat isa, bawat mananampalataya ng Diyos ay manahan ka sa kaniyang mga salita kung saan nandun ang tiyak na kaligtasan. Nandun ang tiyak na protection. And that's why alam ni David sa kanyang sarili. Alam niya kung saan siya
tatakbo, di ba? Tinignan natin last Sunday, alam ni David kung saan siya pupunta. Di ba? Binasa natin Psalms o Proverbs chapter 18 verse 10. Sabi ni Hari Solomon, the name of the Lord is a strong tower, a strong fortress. Doon itinulad ni Solomon kung paano ang Diyos ay gumawa sa buhay niya. Ang Panginoon ay tulad sa isang matibay na kuta, stronghold, fortress. Sabi niya, the righteous run to it and are safe. So saan tayo pupunta sa mga panahon na ito na magulo na ang paligid? Run to Him. Let's run to Him. Punta tayo sa pangalan ng Panginoon. Dahil ang pangalan niya ay tinulad sa isang matibay na dako. At ang mga matuwid, alam nila. Nalalaman nila. That's why, alam mo rin dapat ito, kapatid. Mga magulang, mga kabataan, you should know it. David is dwelling in his fortress. David is dwelling in his refuge. At sa panahon na ang kaaway ay dumadaluhong, sabihin natin, sa panahon ng ang mga wild, ang mga beast, doon sa wilderness ay dumadaluhong sa kanya, alam niya kung saan siya tatakbo. Doon sa mataas na dako. Doon sa fortress. Doon sa lugar na hindi kayang abutin ng mga kasamaan. And that's why I believe so. Sa ating panahon, kapag ang kaaway ay nagbabanta, naglalagay ng takot sa iyong puso, alam mo dapat kung saan ka tatakbo. The name of the Lord is a strong tower. Ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos na buhay, ay isang matibay na muog. At ang mga matuwid daw, the righteous run into it, and they are safe. So, yung pagtakbo sa iyong fortress, ang iyong paglapit at ang iyong panatili sa dako na ito na matibay sa presensya ng Diyos, alam mo, there is a protection. Alam mo, meron ditong ginagawa ang Diyos na pag-iingat sa iyo. Para bigyan tayo ng dagdag na encouragement sa atin, gusto kong basahin itong bahagi ng mensahe ng ating kapatid Brother Branham. Sa mensahe niya na the resurrection of Lazarus, sabi niya, I believe that there's a move going on now. God's warning as it was in the days of Noah. Ang Diyos daw ay nabibigay ng warning na tulad sa panahon ni Noah. God's warning as it was in the days of Noah. Getting the people ready. Something's about to happen. So dapat nandun tayo sa ganong mindset. Something about to happen. No, hindi tayo nag-expect na parang baka lumala pa itong COVID-19. Huwag tayo din mag-focus. Ang ating focus, there's something that God will do in our days. Ang translation ng ating physical na laman ay napakalapit na. Ang pagpapanibagong lakas sa mga naghihintay sa Panginoon ito ay gagawa sa uling mga araw na ito. So there's something's about to happen. The atomic powers and things are about ready to burst upon us. So ito yung tinutukoy niya, ilang mga kaguluhan sa ating panahon, ang mga masamang bagay na posibleng mangyari. Sabi niya, millions will die in a split second. But, oh my God, getting His church ready for the rapture, the coming of the Son of God. Notice then, before God sends something to the earth, He always sends His message. God sends His angels to vindicate or to verify certain things. At ako'y niniwala, sumasampalataya, na ang mensahe natin tinagap sa ating panahon, ito ay nag-vindicate lamang ng mga bagay na nangyayari at mga bagay na posibleng mangyari sa ating panahon. Ang kaguluhan sa ating panahon ay nangyari na yan. Lumaganap na yan sa panahon ng ating kapatid Brother Branham. Ang karumihan ng paligid, ang karumihan ng buhay ng mga unbeliever. Diba? Yung mga tao na nagsabi na sila ay mga anak din ng Diyos. Ang sabi nila, sila rin ay naniniwala din sa Diyos. Pero ang kanilang mga buhay ay malayong-malayo sa salita. Sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng bunga nila, ninyo sila makikilala. So I believe, ang bahagi, ang mensahe na tinagap na sa uling mga araw ay may bahagi dito na tayo ay dinadala ng Diyos to abide in Him. Ang mensahe natin tinagap sa uling mga araw, niniwala ko, ay nagtuturo sa atin to abide in His Word.
That's why, di ba, mismo ang prophet ng Diyos ang nagsasabi, back to the Word of God. Back to the uncorrupted, ang tawag doon, yung salita na hindi nasisira. Uncorruptible Word. Back to uncorruptible Word of God. Remain there. Manatili ka dyan. Dyan ka magpalakas. Di ba? Yung abide, kinuha natin ang meaning kanina na ng Greek word niya ay meno. Ibig sabihin to dwell, to remain. At doon tayo dinadala ng mensahe, doon tayo dinadala ng mga pagtuturo ng Diyos, doon tayo dinadala ng pagtuturo ng mga manggagawa, ng fivefold ministry sa ating panahon. Dahil wala na ang propeta ng Diyos, kinuha na siya, at ang nagpapalakas sa atin, nag-encourage sa atin ay ang fivefold ministry, at saan tayo dinadala? To dwell, to abide in the Word of God. You see? At napaganda mga kapatid, yung isang meaning ng Greek word na meno, yung word na abide. Dahil kung atin titingnan, ang Greek word na meno, ay may ibig sabihin din pala na to wait for. To wait for something. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nananahan sa isang dako na ito, habang ikaw ay nananahan sa mga salita ng Diyos, ibig sabihin, nandun ka rin pala sa kaisipan na you are waiting for something. So, abide means to wait for. So, habang tayo naghihintay, o habang tayo nanatili sa mga salita ng Diyos, meron tayong inaantay. So, hindi ito mawawalan ng kabuluhan, hindi mawawalan ng saysay ang inyong panatili sa pananalangin, panatili sa worship, panatili sa pag-aawit, sa papuri, sa pagbibigay lugod, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mawawalan ito ng kabuluhan because while you are abiding in His Word, nandun ka sa kaisipan na ikaw ay naghihintay. You are waiting for something na gagawin ng Diyos sa huling mga araw na ito. Now, one of these days, yung sinasabi ng marami sa ating panahon na rapture, one of these days ito ang mangyayari. Pero alam natin na ito ay mangyayari lamang sa mga tunay na mananampalataya. Mangyayari lamang ito. Ang rapture na hinihintay ng marami sa ating panahon ay magaganap lamang sa mga tao na nananatili sa mga salita ng Diyos. Those people, sons and daughters of God, those who na meron silang anticipation, meron silang ina-anticipate na gagawin ng Diyos sa uling mga araw. Sila yung mga tao na naghihintay. Sila yung mga tao na nananahan sa mga salita ng Diyos. No, alam natin, kung ating mabalikan ng lumang tipan, kung mabalikan natin ng Exodus chapter 12, saan nananatili ang bayan ng Israel nang sila ay naghihintay sa Exodus, nang sila ay naghihintay sa pangako ng Diyos na sila ay palalayain. So alam natin ang story, hindi natin puntahan ang maraming bagay. Gusto lang puntahan yung bahagi na kung saan ang bayan ng Israel ay tumanggap ng salita, tumanggap ng covenant, ang tipan sa Diyos, na ito yung kailangan nilang gawin habang sila ay maghihintay ng Exodus. Habang sila ay maghihintay sa tamang oras, tamang araw, na sila ay palalayain ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. You see? Hindi nila kailangang, magmadali. Hindi nila kailangang mauna sa plano ng Diyos. Merong salita ang Diyos na ibinigay para sila ay turuan, para sila ay dalhin sa isang tamang lugar na kung saan sila ay mag-a-abide, mananahan, na sila ay mananatili sa isang dako while waiting doon sa kanilang pinaka-aasam na Exodus, paglaya sa pagkaalipin. Exodus chapter 12, ang ating babasahin mga kapatid, sa verse 21, okay, so ating basahin, verse 21 ng Exodus chapter 12. Then Moses called for all the elders of Israel and said to them, "Pick out and take lambs for yourselves according to your families, and kill the Passover lamb.
And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And ito yung instruction. Ito yung instruction ng salita ng Diyos. And none of you shall go out of the door of his house until morning. So ang paglaya dito na gagawin ng bayan ng Israel sa pamumuno ni Moises, hindi ito basta-basta gagawin na lamang ng bayan ng Israel. Merong dapat na instruction, may salitaan Diyos na dapat i-consider, dapat tingnan, at hindi nila kailangang magmadali. Ang kailangan lang nila ay manatili doon sa kaisipan ng Diyos. Kailangan lang gawin ng bayan ng Israel ay manatili doon sa instructions, doon sa salita, doon sa tipan ng Diyos na ibinigay sa kanila. At gawin yung pagpatay ng pagpatay doon sa isang lamb. Sabi doon sa verse 21, binasa natin. At ang dugo nito ay ipapahi doon sa dalawang poste na kailang mga pintuan at sundin yung instruction ng salita ng Diyos. Nang sabi nito, and none of you shall go out of the door of his house until morning. So iniwala ako na ito ay mahalaga para sa bayan ng Israel. Na kung ito ay susundin nila, sila ay may ingatan ng Diyos. Sila ay tatanggap ng protection. You know? At kung meron man sa panahon na yun na nagpumilit, nagmadali, diba? Total, lalaya din lang tayo bukas ng umaga. Alis na tayo ngayon. Pero alam natin, may panganib. Outside in the Word of God, outside doon sa plano ng Diyos, outside sa instruction ng Diyos, ay mayroong danger lagi, mga kapatid. Sa atin ang mga mananampalataya sa ating panahon, kung tayo ay manatili sa mga salita ng Diyos, sa instruction sa ating panahon, huwag tayong lumabas. Dahil merong panganib, binasa natin sa ating teksto, the pangs of death surrounds us. Diba? Nandun, nakita ni David. Ito yung nangyayari sa paligid. Ito yung nangyayari sa ating panahon. The pangs of death, the floods of ungodly people ay laganap sa ating panahon. At kung lalabas ka sa mga plano ng Diyos, ang iyong buhay ay nilalagay mo lamang sa danger, sa panganib. And that's why ito yung salita ng Diyos, ito yung inutos sa bayan ng Israel, and none of you shall go out of the door of his house until morning, for the Lord will pass through to strike the Egyptians. And when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. Alam natin ang nangyari sa panahon na yon, na ang Diyos ay sa huling bahagi ng pagpalo ng Diyos sa kaharian ng Ehipto. Alam natin ang story, na ang huling bahagi na ito ay yung pagpatay doon sa mga panganay ng mga taga-Ehipto. Kasama nito yung panganay ng Paraon. Pero alam natin na kahit ang bayan ng Israel ay hindi sila exempted. Kung sino man ang susuway sa instruction ay masasama doon sa judgment, na ang Diyos mismo ang nag-utos, ang Diyos mismo ang nagbigay daan doon sa kamatayan na dadalaw sa bayan sa kaharian ng Egypt. At lahat ng mga panganay ay mamamatay. Kasama na yung mga kung sino man ang hindi susunod sa instruction na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel sa mga panahon na yun. So napakahigpit, naniwala ako, napakahigpit ng instruction na ibinigay ng Panginoon sa araw na yun. Sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. Dahil ang Diyos ay nagtakda na ng araw ng paglaya ng bayan ng Israel. Ang kailangan na nila ay sumunod doon sa instruction, doon sa payo, doon sa kaisipan ng Diyos. The destroyer is outside of their houses. At kung sila ay lalabas doon sa bahay nila, ay isa na rin yun na paraan na ikaw ay lumalabas sa salita ng Diyos. Yun ay pagpapakita na rin ng iyong katigasan. Pagpapakita na wala kang, na hindi mo kinoconsider ang word, ang salita ng Diyos, ang payo.
Niniwala ako kung gaano kahigpit doon sa panahon na ang Diyos ay nabigyan ng instruction na wag kayong lalabas sa inyong mga bahay. But instead, when I see the blood, I will pass over you. Ang pinapakita rin ng Panginoon ay ang kamatayan ay hindi dadaan sa inyo. At niniwala ko kung gaano kahigpit ang Word of God sa araw na yun. Naniwala rin ako sa ating panahon na ganoon din kahigpit ang salita ng Diyos na naglalagay sa atin sa tamang kalagayan, sa tamang posisyon, at kapag tayo ay lalabas rito, kapag tayo ay lalabas sa kalooban ng Diyos, then, ang gawa ng masama ay mangyayari sa ating buhay, sa ating mga tahanan. At kung gaanong kahigpit nung panahon na yun, naniwala ako, ganito rin tayo tinuturuan sa ating panahon. Na ang sabi ng Panginoon, balikan natin ating binasa kanina sa John chapter 15, sabi dito ng Panginoon, verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Tayo rin ay walang magagawa sa ating sarili, sabi niya. Sabi niya, verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay yung paggawa ng Panginoon ay mananagana sa Kanya. Sabi niya, for without me, you can do nothing. So napakalino ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Without the Word of God, without Christ in us, without Him who can do all things in our life, kung maliban sa Kanya, kung tayo ay wala doon sa piling niya, kung tayo wala doon sa salita ng Diyos, there is no protection, there is no salvation outside in the Word of God. At yun nakikita natin sa panahon, sa ating panahon. Di ba? Mga tao na hindi sila lumalakad by the inspiration of the Word of God sa ating panahon. Mga taong ito ay napakalayo ng buhay. Diba? At ang buhay nila ay nagugugol sa maraming bagay ng sanlibutan. Sabi ko sa inyo last Sunday, diba, mas nabubuhos ang kaisipan ng tao ngayon how to survive. Kung paano niya isasalba ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili mula sa sakuna ng nangyayari sa ating panahon. Pero tulad sabi ko sa inyo last Sunday, hindi ganoon ang kaisipan ni Haring David. Hindi ganoon ang kaisipan ng mga mananampalataya. Dahil si Haring David kumuha lamang ng kalakasan sa presensya ng Diyos. And that's why tayo ng mga mananampalataya, kukuha lamang tayo ng kalakasan sa presensya ng Diyos. Kukuha lamang tayo ng inspirasyon. Kukuha lamang tayo ng protection doon sa salita na may kaya. Sa salita ng Diyos na may kapangyarihan. Tayo ay ingatan doon saan? Balikan natin text to Psalms 18 verse 4. Ingatan tayo saan? Sabi ito, the pangs of death surrounded me, and the floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. Saan tayo iniligtas saan tayo pinoproteksyonan ng Panginoon? Yung ating mga kaisipan ay huwag tayong madala ng takot. Huwag tayong madala ng inspirasyon o ng influence na nandoon sa Sheol, nandoon sa kamatayan. Dahil alam natin ng mga tao sa ating panahon. One time nakita ko isang balita, mga kapatid, isang testimony ng isang doktor na bago ang pandemic, di ba? Siya ay doktor, naggagamot siya. Isang babae na doktora, nagagamot siya sa mga may karamdaman. Siya ay nag-uutos na kapag ang isang pasyente na kailangan ng tusukan ng tubo sa bibig, ay siya yung nag-uutos. Okay, sige, pasakan na yan ng tubo. Pero dumating ang point, dahil sa pandemic, dumating ang point na siya naman ang nalagay sa ganong sitwasyon at ngayon niya na-realize. Yung takot, ngayon niya na-realize na ganun pala kahirap ang dinadanas ng mga tao na pinapasukan ng tubo. Nagkasakit siya ng COVID-19 at naranasan din niya na siya ay pasakan ng tubo sa kanyang bibig. At naranasan niya yung Sheol, yung takot, yung death. Hindi pala madali. Kapag ikaw pala ay nasa ganung kalagayan, di ba? Of course, yun ay gawa ng kamatayan outside sa mga pangako ng Diyos, outside sa inspiration, outside sa Word of God.
Dahil sa salita ng Diyos, nakita natin nandoon ang buhay. Sa salita ng Diyos, nandoon nakita natin ang protection ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa kanila ng mga sumasampalataya. You see? Nais ko pang basahin mga kapatid, ang isang inspirasyon mula sa mensahe ng ating kapatid Barry Branham. Sabi niya, I believe, sa mensahe niya, The Angel of God, I believe the separating time is here now. Letting him that's filthy be filthy still. Siya daw na masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. Letting him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, holy still. The hours come when God's drawing the separating line. That's right, church is near to be in the rapture. Ako niniwala sa inspired word na ito ng ating kapatid Barry Branham, na tayo, kung ikaw ay naghihintay, waiting for rapture, wala kang ibang dapat gawin sa mga panahon ito but to keep yourself in His Word. Dwell in Him. Remain in His Word. Doon ka kumuha ng kalakasan. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng separating line sa ating panahon. Na yung masama, sabi niya, manatili siya, magpapatuloy siyang lumakad na masama. At sila ng mga banal ay lalo pa daw silang magpapakabanal. At saan mangyayari yan? Habang ikaw ay nananahan sa presensya ng Diyos. Saan mangyayari ang pagpapakalinis ng mga anak ng Diyos, of course. Diba sabi ng Panginoon, nanalangin siya na linisin mo sila ng iyong mga salita. And thy word is truth, ang sabi ng Panginoon. Wala na may ibang maglilinis sa atin maliban sa mga salita ng Diyos. At habang ikaw nananahan riyan, nandyan ang paglilinis, nandyan ang pagpapakabanal. Habang ikaw lumalakad, inspired ka, lumalakad ka ng may pananampalataya. Diba? Nandun ang kalakasan mo, nandun ang paglilinis sa buhay, sa lahat ng gawa ng karumihan sa ating panahon. You see? At kung babalikan natin yung sinabi ng Panginoon, di ba sabi niya, wala kayong magagawa kung ako ay wala sa inyo. So ano ang gagawin natin? Sa ating mga kapatid na wala pa sa pananampalatayang ito. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, atin ba silang idinadalangin? Kung tayo may mga kapatid, mga magulang, mga kasama sa bahay na hindi pa lumalakad sa pananampalatayang ito, di ba? Atin silang iniluluhod, itinataas sa Panginoon, paranasin mo rin sila. Iparanas mo rin sa kanila ang biyaya ito. Kung paanong mabuhay ng may kabanalan, kung paanong mabuhay ng may malinis na puso sa harapan ng Diyos. At kung paano mabuhay na ikaw ay pinalalakas sa gitna ng yung paggawa ng kamatayan sa ating panahon. The pangs of death surrounds us. Ang sabi ng mga salita ng Diyos. Kung ating babasahin sandali, ang isang translation sa Amplified Bible, sabi sa verse 4, Psalms 18, sabi rin, the cords of death surrounded me, and the streams of ungodliness and torrents of destruction terrified me. Ito ay personal na karanasan ni Han David. The cords of Sheol, which is the place of death, the cords of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. So ito ay karanasan mismo ni Han David. Na nang siya ay, of course, kapag siya ay nasa labas ng inspirasyon ng pagkilos sa Espiritu ng Diyos, dahil sa mga panahon na yun, alam natin na wala pang indwelling ng Espiritu ng Diyos. Sa mga panahon na yun ay ang Espiritu ng Diyos ay sumasama lamang sa mga banal, sa mga mananampalataya. Dahil nangyari ang indwelling of the Spirit of God, doon natin nangyari sa upper room sa Acts, chapter 1, doon nangyari ang pananahan ng Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. At ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Paul, ito ay inyong tatak. Ang Espiritu ng Diyos ay tatak sa atin. At ito hindi na aalis sa mga mananampalataya. Pero sa panahon na yon, dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasama na gumagawa sa mga mananampalataya sa mga panahon na yon, sila ay nakadepende lamang sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos at ito yung naging karanasan ni Han David. Kapag siya ay wala sa inspirasyon ng Espiritu ng Panginoon, ito yung karanasan niya. The cords of Sheol surrounded me. The snares of death confronted me. Pero kapag siya ay bumabalik sa inspirasyon, kapag siya ay bumabalik sa mga salita ng Diyos, sa kanyang fortress, doon muli siya kumukuha ng kalakasan.
doon siya muli kumukuha ng pagtatagumpay. So itong verse 4 and 5, if this is the nature of this world sa ating panahon, so isipin niyo lamang mga kapatid, where is our protection? Kung ang pinapakita ng mga talatang ito, ang kalagayan ng ating panahon, the death surrounds us. The streams of ungodliness, nandyan sa ating paligid, sumasagana ang pagbaha ng kasalanan, ng karumihan sa ating panahon. So where is our protection? Ba? Ano ba ibig sabihin nito? What does it mean to abide? Dahil ang ating protection, tulad sabi ko kanina, ang ating protection ay nasa mga salita ng Diyos. Sabihin ninyo yan sa inyong mga mahal sa buhay. Meron kayong tatay pa na hindi pa mananampalataya, nanay na hindi pa sumasampalataya, hindi pa tumatanggap ng biyayang ito ng Panginoon sa limang araw, ng mensahe sa limang araw. Sabihin natin, Dad, walang ligtas na lugar maliban sa Panginoon, maliban sa mga salita ng Diyos. Sabihin niyo sa inyong mga kaibigan, hindi ka kayang isalba ng trabaho mo. Hindi ka kaya kahit gaano kaganda. Kahit ngayon sabi nila, pinakamalaking company sa bansa natin, sa Pilipinas, yung ABS-CBN, sinasabi nila na mayaman, malaking company. Di ba? Sa panahon pa ng COVID-19, sa pandemic, sa panahon pa na ganito ay nangyari yung pagkaka-shutdown nila. So wala talagang bagay na makapagsalba sa mga tao. Diba? Kapag ang Diyos ang nagpahintulot, kapag ang Diyos ang gumawa, ang Diyos na sovereign sa ating lahat, sovereign sa kanyang mga creation. Diba? Siya ay sovereign doon sa bayan ng Egypt, na kanyang mismong isend ang death sa mga panghanay ng mga Ehipto. Hindi lamang sa kanila, kundi maging sa bayan ng Israel. Kung hindi sila susunod sa instructions, sa salita ng Diyos, kung hindi sila manatili, abiding in the word of truth, in the word of God sa panahon na yun, isa rin sila sa mapapahamak sa kamatayan na kumikilos, gagawa sa panahon na yun. So what does it mean to abide? Ito ay may relasyon sa salitang connection. Abiding in Jesus means having a life-giving connection to Him. Diba? Ibinasa natin sa John chapter 15, a branch is connected to the vine and a vine to the branch. So pinapakita rito na meron tayong connection sa salita ng Diyos. Meron tayong connection sa Panginoon. To abide means yung buhay mo ay merong connection dun sa life-giving Word of God. Ikaw ay nakadepende. Ikaw ay dun lamang kumukuha ng lakas. So kung paano yung buhay ng isang tao na labas sa salita ng Diyos? Nasaan ang kanyang protection? Nasaan ang kanyang salvation? Nasaan ang kanyang, ang kanyang kapayapaan sa mundong ito? You see? So, to abide in the Word of God means ikaw ay merong connection doon sa life-giving Spirit of God. Ikalawang kaisipan, what does it mean to abide in the Word of God? It means you are a dependent. Ikaw ay nakadepende. That means dependence. Okay? Abiding also implies dependence in the Word of God. Yung branch, sabi dito, the branch is dependent on the vine, but the vine is not dependent on the branch. Totoo yan, mga kapatid. Tayo na tinawag ng Panginoon ng mga sanga, tayo yung nakadepende doon sa puno. At yung puno daw ay hindi siya nakadepende. Of course, sino ba tayo? Diba, limitado lang tayo. Hindi natin kaya pagtanggol ang isa't isa. Kapag mayroong problema sa mga tahanan, kapag may mga mabibigat na trials, tulad ng nangyari sa ating mga mahal na kapatid, sama natin sa prayer sila mamaya. Tahanan nila Brother Sam, Sister Junice. Diba? Wala tayong protection maliban sa mga salita ng Diyos. Tayo ay nakadepende lamang. Ang branch ay nakadepende lamang doon sa puno. Yung sap na bumababa doon sa katawan. Yung sap, ibig sabihin, yung dagta, yung nutrients, yung sinusupply ng katawan ng puno doon sa mga sanga, di ba?
Doon nakadepende yung sanga, doon sa puno, sa pagdaloy ng mga nutrients, ng mga minerals. And while you are abiding in the Word of God, habang ikaw ay nakakonect sa Word of God, nandun dumadalo yung inspirasyon, dumadalo yung protection ng Diyos, nag-iingat siya. Diba? Yung kalakasan ay nandoon. That's why sa mga panahon na ito, wala tayo, sabi mo sa ating sister, wala tayong magagawa sa mga panahon ito, maliban na lamang ating ipagkatiwala doon sa source of life. Diba? Mabigat ang mga trials, mabigat ang mga gawa ng kaaway, totoo yan, pero higit na may magagawa ang Diyos sa atin kung tayo ay mananatili sa mga salita ng Diyos. Sabi ko sa ating kapatid na manatili lamang tayo sa mga pangako ng Panginoon. Totoo yan, kung ang ating mga mata lamang ay titingin sa mga paligid, sa mga nangyayari, talagang mabigat sa ating mga puso ang ganong kalagayan. But I just pray, tulungan tayo ng Panginoon na higit pa tayong dalhin sa isang dako na malakas. Dalhin pa tayo ng Panginoon sa isang lugar na doon tayo ay makakuha ng protection laban sa mga gawa ng kaaway. Last Sunday, binasa natin itong Job 39. Gusto ko lang i-quote ulit. Diba? Saan dinadala ng Mother Eagle ang kanyang nest, ang kanyang pugad, para doon maingatan ang kanyang mga sisiw, ng mga agila. Sabi sa verse 28, on the rock it dwells and resides. Doon daw naninirahan ang mga agila. Doon sila gumagawa ng kanilang mga nest. Sabi doon, on the crag of the rock and the stronghold. Doon sa mga strong places, doon sa mga mataas na dako. Hindi hayaan ng Mother Eagle na ang kanyang mga sisiw na inakain, mga inakain ng mga agila, ay mapahamak. And that's why tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos, dahil ang Diyos ay gumagawa ng maraming bagay sa atin. Hindi niya hayaan ang kanyang mga hirang ay mapahamak sa mga gawa ng kaaway sa ating panahon. Kapatid, hindi ka hayaan ng Panginoon, manatili ka sa word of truth. Manatili ka, abide in Him. Dahil wala kang magagawa sa iyong sarili, wala tayong magagawa sa ating mga sarili kung siya ay wala sa atin. Kung ang kanyang mga salita ay hindi mananatili sa ating mga puso ngayon. Sabi pa ng isang quote, mga kapatid, dagdag ko ito. Bahagi pa rin ng mensahe ng ating kapatid Barbanam. Sabi niya, and if the eagle can have confidence in his God-given protection, dahil yun ay ang Diyos ang nagbigay sa mga hayop, kung paano nila maproteksyon ang kanilang mga sarili, yun ay, kumbaga, sinasabi natin sa term na instinct ng mga hayop. At kung ano yung God-given protection na binigay ng Diyos sa mga hayop, tulad sa agila, alam niya yung gagawin niya. Diba? Ang sabi dito ng prophet, and if the eagle can have confidence in his God-given protection, what ought the church to do with the Holy Spirit? Your God-given protection and tutor, when sickness strikes or when trouble strikes. So, ano daw ang ating gagawin? When sickness strikes sa ating tahanan, when trouble strikes, nandyan ang Espiritu ng Diyos. God-given protection sa iglesia. The Spirit of God, ito yung biyay ng Diyos, ito yung ibinigay ng Diyos na protection sa atin. Of course, by inspiration, sa magitan ng kanyang mga salita na ating kinakain, sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating tinatanggap araw-araw, sa magitan ng mga salita na ipinapahayag ng mga manggagawa, ng mga lingkod ng Diyos sa limang araw na ito, to edify the church, para tayo ay palakasin, para tayo ay higit pa na maingatan. You see? Ito ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa limang araw na ito. So when sickness strikes, where is your right place? When trouble strikes, when death and plagues strikes sa ating panahon, where is your protection? At tayo nagpapasalamat ngayon, mga kapatid, sa gabing ito. Iniwala ko, kasama ko kayo sa inyong mga tahanan. Nandiyan ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso ngayon, na tayo ay binigyan ng Diyos ng opportunity na tanggapin siya sa ating mga buhay. At siya ang dakilang Diyos na magiging protection ng ating mga buhay sa mga panahon nito. Just abide in Him. Just remain in Him. Yun yung Espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin. Yun yung salita ng Diyos
na ibinigay sa magitan ng kanyang likod na si Apostol Pablo. Kung ating mabasahin, punta natin ng Colossians chapter 2 sa ilang mga sandali. Colossians chapter 2 verse 6, sabi ito, as you therefore have received Christ Jesus the Lord. So sa mga mananampalataya, wala tayong tinanggap maliban sa Panginoon mismo, Himself, our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tumanggap ng ibang ebanghelyo. Wala tayong tinanggap na ibang Kristo. Wala tayong tinanggap na ibang Jesus. Ang tinanggap natin ay yung Kristo na ipinangaral ng mga apostol sa unang mananampalataya, sa unang panahon. Na ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Colosas, as you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Walk in Him means to live, is to live with Him. Sabi sa verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So yung rooted dito, ibig sabihin, you are rooted in Christ. You are standing with Him. You are dwelling in Him. You remain in Him. Ikaw ay lumalakad sa Kanya. Ikaw ay nabubuhay sa Kanya. Rooted and grounded in faith. Dahil ang foundation ng church ay pananampalataya. At hanggat ang church ay nakatayo sa pananampalataya, habang siya nanatili in faith, in good faith, in faithfulness, rooted and built up in Christ, masasabi ko mga kapatid, there is a protection. Merong protection. Merong pag-iingat na gagawin ng Diyos. At yun ang ginagawa niya sa atin sa 5 araw na ito. Yun ang ginagawa niya sa buong mundo ngayon ng mga banal, ng mga hirang ng Diyos around the world. Ating mga kapatid sa kabilang panig ng daigdig, nandun sila. Sila rin ay may mga kanya-kanyang gawain na ginagawa ang paglilingkod sa Panginoon. At sila rin naman ay tulad natin na tumanggap, kumilala sa Panginoon at nananahan sa mga salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 1, sabi dito, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is. You see? Yun yung mind thought, yun yung kaisipan. Yun yung kaisipan ni Paul. Yun yung inspirasyon na dumating kay Apostol Pablo na kanyang pinakita sa mga taga-Colosas at maging sa ating panahon. Para sa mga mananampalataya ito, if then you were raised with Christ, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Of course, ang Panginoon ay nakaupo sa kalwalhatian, sa isang malwalhating kalagayan, sa kalwalhatian ng Diyos, sa kanang kamay ng Diyos na malwalhati. Ang pinapakita roon ay ang kalwalhatian Diyos, ang authority, ang kapangyarihan na nakay Kristo. Yun yung kapangyarihan na na nagbabantay, na nagpo-protect sa mga believers, sa mga mananampalataya. At ang sabi sa verse 2, set your mind on things above, not on things on earth. Verse 3, for you died, and your life is hidden with Christ in God. Praise God. Your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So while waiting for His appearing, habang tayo naghihintay sa pagbabalik, sa magpapahayag ng Panginoon, habang tayo naghihintay sa rapture, sa pag-agaw sa 5 araw na ito, tayo ay manahan sa mga salita ng Diyos. Tayo manahan sa protection na ginagawa ng Diyos. Habang ang buong mundo ngayon ay pasama ng pasama. Pabigat ng pabigat ang mga nangyayari sa paligid. At maaring one of these days ay bitawan na ng Panginoon. Alin? Ang 4 winds around this world. Yung 4 corners of this world na nandoon ang 4 na anghel na may hawak ng bowls, ng judgment na nahanda ng ibigay ng Diyos sa mga masasama sa 5 araw na ito. Pero bago mangyari yan, ngayon pa lang, ipinapakita ng Diyos, He is protecting His bride, His church. Ito ang kanyang ginagawa habang tayo ay nagbabantay, naghihintay sa appearing, sa glorious appearing of the Lord. Tayo ay tumatanggap ng protection laban sa mga gawa ng kaaway. Ang last quotes na gusto kong basahin sa mensahe ng ating kapatid, Brother Branham. Sabi niya, sa mensahe niya na a second-handed robe,
Sabi niya, I'm so glad that we have a shelter. The name of the Lord is a mighty tower, the righteous run into it and are safe. So kinote niya yung sa Proverbs chapter 18. Sabi niya, no matter how many bombs or how many anything else that, sabi niya, we're safe there. So the world and the sinner not having this shelter, yung sanlibutan daw at yung mga makasalanan na walang refuge, walang shelter, not having this shelter, sabi niya, or this safety place, na kung saan nandun tayo naman malagi, sabi niya, it's a shaking time. So I hope, nararamdaman natin yan, ito nangyari sa ating panahon. It's a shaking time. I believe if I wasn't a Christian, I'd go crazy. Sabi ni Brother Branham, kung hindi ako Kristiyano ngayon, sabi niya, I go crazy. Sabihin, hindi niya alam ang kanya gagawin. Parang mababaliw siya. At yan ang nangyari sa ating panahon. Mga tao ay tila baga parang nababaliw na sa mga nangyari sa ating daigdig ngayon. If I wasn't a Christian, I'd go crazy to thinking of what might happen at any time. And with a house full of little kiddies and everything, I wouldn't know what to do. But I'm so glad that I can stand in my house and introduce to them a shelter that no bomb could ever touch or nothing else under the protecting wings of the Lord Jesus. Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. See, that is our protection. Purihin ang Panginoon. That is our protection. It's not by might, it's not by power. Hindi mo ito kaya, kapatid. Hindi ito, walang magagawa ang iyong lakas sa gawa ng kaaway. Walang magagawa ang iyong talino. Walang magagawa ang iyong kakayahan to protect yourself. Our protection is by thy Spirit. By my Spirit, says the Lord. Abide in Him, abide in His Word. Manatili tayo sa Kanyang mga pangako. Ang salita ng Diyos ay may mga pangako. Ano sabi natin binasa? When Christ, who is our life, Christ is our life. Christ is your life. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. You see, kaya kaisarap mga kapatid. Kay inam, kay sarap na tayo ay nabubuhay na meron tayong protection. Nandiyan ang Espiritu ng Diyos to protect the church, to protect us. And that's why niwala ko, ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ating panahon, ang Espiritu ng Diyos ay nananawagan sa ating lahat, ang Espiritu ng Diyos ay nag-aanyaya sa atin, come under the protection of the shed blood. Na ang Panginoon ay mangusap sa bayan ng Israel, ang Panginoon ay tila baga nag-aanyaya. Walang sino man sa inyo ang aalis o lalabas sa inyong mga bahay. That's the word of instructions. Kapatid, wag mo hayaan na ikaw ay bulungan ng kaaway ngayon, lumabas sa mga plano ng Diyos, lumabas sa kaisipan ng Diyos. Ano sabi ni David doon sa verse 3? Balikan natin yung ating text, chapter 18 Psalms. I call upon the Lord. See? So there is a protection of abiding in His Word. At ang ginawa ni David while in his fortress, habang siya ay nasa presensya ng Diyos, sabi niya, I call upon the Lord who is worthy to be praised. And I am saved from my enemies. Gusto kong basahin itong 1 John sa huling bahagi. I hope sa gabing ito, nandun ang ating puso, nandun ang ating kaisipan, tumatawag sa Panginoon. Habang ikaw ay nananahan, nanatili sa masalita ng Diyos, gawin mo ang desire ng iyong puso ngayon. Call on the Lord. Call upon His name. The name of the Lord is a strong tower. Saan tayo tatakbo? Saan tayo pupunta sa mga panahon na ito? Kahit ang mga tao, sinasabi nila, wala pa rin safe na lugar. Hindi pa lubusang nagagapi ang COVID-19. Nandiyan pa rin ang panganib na riyan pa rin. At hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Ang Diyos ang nakakalam. 1 John chapter 2 verse 28, and now little children, abide in Him. So there is the word, abides. Ibig sabihin, habang ikaw ay nananahan dyan sa mga salita ng Diyos, ikaw ay nananahan dahil meron kang hinihintay. Diba? Abide means to await for something. Meron ba kayong hinihintay, mga kapatid, sa panahon na ito?
And now, little children, abide in Him, that when He appears, so yun yung ating hinihintay. Yun yung ating pag-asa. When He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Verse 29, if you know that He is righteous, you know that everyone who practices or who do righteousness is born of Him. So if you know that He is righteous, kung alam mo na ang Panginoon ay banal, malinis, matuwid, then you know that everyone about sa nagumagawa sa katwiran, nabubuhay sa pananampalataya, about sa nagumagawa, nabubuhay, lumalakad, nananahan sa salita ng Diyos, sila ay mga ipinanganak, is born of Him. So church, sa gabing ito, nawa, nakaabot sa inyo ang mensahe na ito. There is a protection of abiding in the Word of God. Ang panganib ay nariyan, tulad ng binasa natin, the pangs of death surrounded us. The pangs of COVID-19, the pangs of this virus. But who is our protection? Who is your protection today? Alam mo ba kung saan ka dapat manatili? Alam mo ba kung saan ka dapat manahan ngayon? Kung nakikita mo, kung alam mo na mayroong danger sa labas ng salita ng Diyos, I would advise you to remain in His Word. I would advise you to abide in Him. Manahan ka, kapatid, sa Kanya na may kapangyarihang magligtas sa iyo. Manahan ka sa Kanya, kapatid, sa Kanya na may kalakasan, sa Kanya na may kapangyarihan, may kalakasan na kaya niyang magpalakas sa iyo. Ang Diyos magpala ng Kanyang mga salita, ang Diyos magpala sa inyo, mga kapatid. Tayo pupunta sa isang panalangin. At alam ko meron kayong mga prayer requests, so ating basahin ang ilang mga prayer requests before we close. Bago tayo pumunta sa isang panalangin. At habang kayo nariyan sa inyong mga tahanan, ay sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. At inyong sabintin din sa inyong mga panalangin ang mga kahilingan na ito. Tayo ay manalangin mamaya sama-sama. At may pag-asa, may pananampalataya sa Kanya na sa Kanya na nananahan sa mga salita ng Diyos, ay narito ang Kaniyang protection sa atin. Prayer request mula kay Sister Andrea. Good evening po, Pastor. At sa lahat, prayer request ko po ang aking Tito Jerry, kuya po ni Mama. Nagpasti po siya sa COVID. Siya po ngayon ay nasa Dubai. Nagpaabot ang aking tita na isama namin siya sa prayer. Kagalingan po para sa kanya, para makauwi na siya dito sa pamilya niya. To God be the glory. Praise the Lord. So, ito ay panalangin sa isang kaluluwa. Hindi man natin siya kasama sa ating gawain, hindi natin siya kaisa sa pananampalataya. At maaaring isa siya sa mga hirang ng Diyos na nauuhaw o naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng kaligtasan. At isama sa prayer, Tito Jerry, tito ni Sister Andrea, na nag-positive sa COVID. Ang Diyos ang mabigay ng kagalingan. At nawa siya ay makauwi na sa kaniyang pamilya. From Sister Kisea, complete healing po para kay Mama sa trangkaso dahil sa pamamaga ng tonsil. To God be the glory. God bless us all. So ito ay prayer request sa mami ni Sister Kisea, healing, complete healing para sa kaniyang magulang. From Brother Sam, ang blessed evening po, Pastor, and to everyone po, prayer request po naming pamilya. Una po, nawaluubin po ng Panginoon na ma-approve po ang request letter ng Kuya Danny po namin sa sinend niya po sa PNP chip niya. Sa PNP chip niya po na madestino na po nawa muli siya dito sa Cavite. Dahilan po na siya ay nadestino sa Mindanao nang walang ibang dahilan a year ago po. Okay, so inyong lahanin yan, prayer request by Sam patungkol sa kaniyang Kuya Danny na nadestino sa Mindanao. Praise God. Pangalawa po, pasama po sa prayer si Brother JM po, kung loobin po ng Panginoon, nawa siya po ay lubusan ng gumaling sa kanyang kalagayan po ngayon. Pangatlo po, spiritual healing and revival po para sa lahat na
nanghihina at nanlalamig. Maraming salamat po. Sa inyong alalahanin ng prayer request ni Brother Sam, sa kanyang Kuya Danny at kay Brother JM, at para sa lahat, spiritual healing, revival, para sa lahat ng mga nanghihina at nanlalamig. So kung meron man nanghihina riyan, nanlalamig, ay ngayon ang panahon para ikaw ay manahan sa kanyang banal na presensya. From Sister Felisa, blessed evening po, Pastor. Prayer request, ang Panginoon po ang magbigay daan upang magkaroon po tayo muli ng fellowship. Yes. Praise the Lord. Ito ang ating lahat tayo. Ito yung ating desire. Ito ang ating mga prayer request sa Panginoon. Praise God. Brother Jobit, from Brother Jobit, maganda at mapagpalang gabi sa inyo, Pastor Jack. Una, nais kong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Di siya nagkulang. Salamat sa pagpapala at biyaya na ipinagkaloob niya sa aming tahanan araw-araw. Nais ko lang po sana na maisaman niyo sa dalangin ng aking madalas na nararamdamang sakit sa likod. Halos higit isang buwan ko na po nararamdaman. Nawa po ang Panginoon ang lubos na magpagaling at ibalik ang magandang pakiramdam sa Kanya ko po. Itinataas ito sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Amen. So ito yung prayer request ni Brother Jobit, ating sama rin sa pagkakataon na ito. Praise the Lord. So, maaaring hindi ko man maalala ang ilan, pero alam ko sa inyong mga tahanan ay inyong nawa, inyong masama sa mga prayer, sa inyong mga panalangin ang mga bagay na ito. So, tayo dako sa panalangin at hindi na po tayo aawit. Tayo diretso sa ating panalangin ngayon na may pasalamat, ng may pananampalataya. Huwag lamang tayo mag-alinlangan, mga kapatid. Dahil ang sabi ng kanyang mga salita na siya na may dalawang akala ay walang tatamuhing anuman, sabi ng Panginoon. Kaya sa kanya natin pagkatiwalaan lahat. Maaring mabigat ang mga trials, maaring mabigat ang mga pinagdaanan ng ilan. Pero habang tayo ay mananahan, manatili sa Panginoon, ang bigat na yan ay magbibigay din ng Diyos ng biyaya para tayo ay makalaya sa mga kabigatan. Praise God. Hallelujah. Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyong luklukan ng awa. Sama-sama, Panginoon, at kasama ang aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Una ay nagpapasalamat, nagpupuri kami, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Salamat dahil nakita namin na nasa iyo, Diyos, ang proteksyon na maaari naming tamuhin sa buhay na ito. Maliban sa iyo ay walang protection, Panginoon. Nalalaman namin ayon sa iyong mga salita. Tulad ni Haring David, meron siyang karanasan. Siya ay inspired ng iyong Espiritu. Siya ay inspired ng anointing mula sa iyo. At nakita niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa paligid. At nakita niya, Panginoon, ang mga posibleng bagay na mangyari. Hindi lang sa panahon niya, kundi sa aming panahon na kinalalagyan ngayon. Kaya, Panginoon, tagapin mo ang aming mga pasalamat. Una, Panginoon, humingi kami ng tawad. Kung meron kaming pagkakasala, kung merong kahinaan, pasalaman, kung may mga kaisipan na hindi, Panginoon, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kaisipan, ayon sa iyong mga plano, Panginoon. Ipagpatawad mo ang mga bagay na ito sa buhay ng iyong mga banal. At ako'y sumasampalataya na ang kanilang mga desire ay patuloy na lumakad sa iyong mga salita. Patuloy na lumakad, magpaakay sa katotohanan, magpaakay sa iyong Espiritu na siyang nagsabi na magdadala sa amin sa word of truth. Sa buong katotohanan ay dadalhin kami ng iyong Espiritu, Diyos, sa ulit mga araw na ito. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga buhay, may pasalamat, may papuri. Tunay na ang karangalan, ang sabi ni Haring David, na ikaw ay kanyang iniibig. O Panginoon, na siyang aking kalakasan, na siyang aking pinagkakatiwalaan, na siyang aking shield. Hallelujah. Na siyang Diyos na nagtatanggol sa buhay ng iyong lingkod na si David. At katulad niya, nakita namin, Panginoon, ang iyong pagkilo sa mga araw na ito. Dahil hindi ka nagbago, ikaw ang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung paano ikaw ay nagbigay ng protection kahapon, nagbigay ng pananggalang sa iyong mga hirang, sa iyong mga lingkod, ay gayon din, Panginoon, ang aming nakikita na iyong gawa sa uling mga araw na ito. Na kung kami ay mananatili sa iyo,
Tulad ng sinabi ng aming Panginoon na kung kayo'y mananahan sa akin at ako'y mananahan sa inyo. Hallelujah. You will ask anything, the desire of your heart, and it shall be done unto you. At yun ang aming pananampalataya sa gabing ito, Panginoon. Na ang iyong kahabagan ay sagana, ang iyong biyaya ay sagana. At nakita mo ang puso ng iyong mga banal, ang puso ng iyong mga hirang sa uling mga araw na ito na nagsisikap sila, na nagpapatuloy silang lumakad sa kabila ng kahirapan na nangyayari sa buong sanlibutan, sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa paligid, sa kabila na ang pagbaha ng kasamaan, ang pagbaha ng kasalanan ay nariyan. Pero nakita namin ang aming protection ay wala dito, O Diyos. Ang aming protection ay nasa iyo lamang, nasa iyong mga salita lamang. Kaya Panginoon, salamat sa gabi ito, salamat sa iyong mga salita. Akin ka, Panginoon, pinupuri kasama ang iyong mga banal, mga mananampalataya sa gabi ito, Diyos, at maging sino man na inabot, Panginoon, ng iyong mensahe. Ay nagpapasalamat kami na ikaw ay patuloy na nangungusap at nagdadala sa amin sa patuloy na katiyakan sa uling mga araw na ito. Panginoon, at sama-sama namin tinataas ang mga kahilingan na nabanggit. Sister Andrea sa kanyang Tito Jerry, Panginoon, pahintulot mo nawa ayon sa kahilingan at pananampalataya ng aking mga kapatid, Sister Andrea, na mangyari ang iyong plano sa buhay ng kanyang tito, na siya'y pagalingin mula sa karamdaman na lumalaganap sa ating panahon at siya'y makauwi na, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa aming bansa. Pahintulot mo nawa, O Diyos, ayon sa desires, ayon sa nadadama ng aking mga mahal na kapatid. Hindi man namin kilala ang taong ito, pero siya ay bahagi ng kanilang mga buhay. At maaring, Panginoon, naniwala ko siya ay sinasama ng iyong mga anak na dinadalangin, na siya rin naman ay makakilala sa iyo at tumanggap sa iyo, Panginoon, sa mga panahon na ito. Kaya I will pray for him, Lord God, na one of these days, ang complete healing ay iyong pagkaloob at siya ay makabalik sa kanyang pamilya sa mga panahon na ito. Panginoon, ang kahilingan ni Sister Kisea ay ganun din sa kanyang mama. Kagalingan, complete healing, Panginoon, dahil sa pagmamaga ng tonsillitis niya. Wala imposible sa iyo, O Diyos. Malaki man ito o maliit na bagay. Ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa iyo. Tulad ng sinabi ng iyong mga salita, sa tao ay imposible, pero sa Diyos ay walang bagay na imposible. May pangyayari sa Diyos. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, aking tinataas ang aking kapatid, Sister Kisea, kaniyang nanay, Sister Daisy, ang kanyang buong sambahayan, ay aming sama-sama tinataas sa iyo. At ang complete healing ay yung pagkaloob nawa. At ito ay aming inaangkin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoon, ang kahilingan ni Brother Sam, patungkol sa kaniyang Kuya Danny, Panginoon, huwag nawa makalpas din sa iyo sa gabing ito, na siya ay nadestino sa dako ng Mindanao, Panginoon, ayon sa iyong plano sa kaniyang buhay, mangyari nawa, Panginoon, ayon din sa desire, ayon sa pananampalataya ng aking mga brothers sa at kabukan at kanyang buong sambahayan, ay mangyari, Panginoon, ayon sa kanilang mga panalangin. Kasama, Panginoon, aming kapatid, Brother JM, na patuloy na pilit ginugupo ng kamatayan, ng kaaway, pilit pinanghihina ng laman, ang pangs of death ay nariyan, nagtatangka siya. Pero kami ay nasa panig mo, Panginoon. Kami ay nasa iyong mga salita. At sumasampalataya na nandun ang aming protection. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, Diyos, aking samot na langin, aming brother JM, patuloy na kalayaan ng kaniyang buhay mula sa tangka ng kaaway, na siya ay pagalingin mo, Panginoon, ayon sa iyong pangako, na nasa iyong mga latay, ang bawat sa sumasampalataya ay may kagalingan para sa kanya. Kaya sa gabi ito, amin siyang tinataas ng may pag-asa at pananampalataya sa iyo. Complete healing, Panginoon, sa aming kapatid Brother JM sa mga sandaling ito. Panginoon, gayon din ang kanyang panalangin, sinuman mga nanghihina sa iglesia, ang revival, Panginoon, ay yung pagkaloob, ang kalakasan, pagloob sa bawat tahanan sa mga sandaling ito, sa kanya na nanlulupaypay, ay ang biyaya, ang pag-abot ng Diyos ay sumagana sa kanya. Panginoon, kahilingan ni Sister Felisa na makabalik na, Panginoon, ang fellowship sa aming mga bahay sambahan niya, ng aming desire, Panginoon, sa gabing ito. Nalaman namin na hindi ka nagkulang kailanman
At ang mga nasa ng iyong mga matuwid na mga anak ay ikaw ay ang nagkakaloob, Panginoon. At hindi namin alam kung kailan, pero kami umaasa. Kami ay patuloy na humingi ng pabor sa iyo, O Diyos. Nalalaman mo ang desire, ang pagkauhaw, ang fellowship na nasa amin ay yun yung aming pinakananasa muling maibalik sa mga panahon na ito. Kami maghihintay sa iyong mga plano, sa iyong mga kaparaanan, Panginoon, sa mga panahon na ito. Panginoon, gaya din ang kahilingan ni Brother Jobit, na sa ilang mga panahon araw, naramdaman niya ang panakit sa kanyang likod. Panginoon, patuloy namin tinataas ang mga bagay na ito, Diyos. Siya rin, Panginoon, ay sumasampalataya sa iyong pagpapagaling. Siya ay umaasa rin lamang sa iyo, Diyos. Maaring siya ay nagbigay ng mga panahon para mabigyan ng lunas sa mga bagay na ito, sa ilang mga bagay. Pero kung walang magagawa ang mga bagay sa salaman, Panginoon, ang aming protection, ang aming healing ay nasa iyo lamang. That's why we pray, O God, sa mga sandaling ito, para sa aming kapatid, Brother Jovit, ang kagalingan, Panginoon, ay amin lamang ipinagkatiwala sa iyo, O Diyos. Sa gabing ito, inaangkin ng may pananampalataya na bawat isa ay gumaling sa magitan ng kanyang mga latay, kami ay pinagaling na. Kaya, Panginoon, lahat na ito ay aking tinataas sa iyo, Diyos, mga kahilingan ng bawat isa. Kung may mga unspoken requests sa mga tahanan, kung may mga kahilingan pa na hindi nabanggit, Panginoon, ikaw patuloy na umabot sa bawat isa. Ang mga kababaihan, kalalakihan sa iglesia, ang mga may gulang ay yung palakasin. Ang mga kabataan na ingatan, patuloy na bigyan ng proteksyon mula sa paggawa ng kaaway sa aming panahon. Tunay na kami nabubuhay sa mundo na mandalaya. Sabi ng lingkod, ang iyong lingkod na sinugo sa uling mga araw that we are living in a very deceiving age sa uling mga araw na ito. And that's why, dapat naming malaman, dapat naming kilalanin na sa mga panahon na ito ay walang protection maliban sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, salamat sa iyong mga salita, salamat sa inspirasyon, salamat sa iyong pagsama sa amin sa gabing ito, na natili kami sa online service, Father God, pero kami ay maghihintay. Nalaman namin na mayroon kang magandang plano, mabubuting plano sa mga araw na darating. Kaya Panginoon, sa iyo mauwi ang lahat, kapurihan, kalulatian at pasalamat. Ang pagpapala ay sumaming mga kapatid, aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Bawat sa tumanggap ng kalakasan higit sa mga panahon na ito. Lahat na ito ay sa iyo lamang maibalik. Pasalamat pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, aming Diyos na buhay. Amen and amen. Amen and amen. Purihan ng Diyos. Salamat sa inyong mga kapatid. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sumati ng kanyang biyaya sa ating mga tahanan. God bless us all. Praise God. At may ilang mga sandali pa tayo makapanood din sa ilang mga live streaming ng ating ilang manggagawa, maaari San Pedro o sa Antipolo, at sa ilan pa na meron kayong nadadama. Kaya sa atin ang biyaya ng Panginoon. God bless us all. Sa muling pagkikita natin.